Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang panibagong low pressure area na nasa silangang bahagi ng Mindanao. At para sa karagdagang detalye hinggil sa magiging lagay ng panahon, ngayong araw, mga kapuso, makakausap natin si Ginoong Nikos Peñaranda, weather forecaster ng Pag-asa. Ginoong Peñaranda, magandang tanghali, si Rafi Tima po ito. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. At tama kayo dyan, itong low pressure area as of 10 a.m. po ay namataan sa layong 820 kilometers east of Mindanao. Nasa dagat po yan pero nasa loob na nga po ng PAR. Samantala, umaapekto din kasi ngayon itong tinatawag natin na easterlies o yung hangin na nagdadala po ng paulan mula dito po sa bansa. At dahil nga po dito sa easterlies na na-enhance nitong low pressure area, magkakaroon, inaasahan natin na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong bansa. At lalo na po dito, particular na sa Southern Luzon, Visayas, sa Mindanao. At alam nyo, Rafi, itong mga lugar sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, maaari sila makaranas ngayon ng malawakang mga pag-ulan. Kaya inaabisuhan namin ang mga kababayan natin na sa mga lugar na iyon na mag-ingat po sa maaring mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ginoong Peñaranda, gaano po kalakas ang ulang idudulot nito? Itong low pressure area, sa ngayon po, namumuo pa lang at inaasahan natin na ngayon kasi yung mga kaulapan niya hindi pa gaanong organisado, so wala pa tayo talagang estimate na constant, yung kumbaga pabago-bago kasi. So may mga nakikita tayong heavy rains at nasa labas pa rin po ng range ng radar. Subalit aasahan natin based dito sa model na pagdating nito dito sa around mga Huwebes po. Aasahan po natin na Huwebes, nandito na po yan sa bandang Mindanao at magdudulot po ito ng mga malawakang pag-ulan. At i-update na lang po namin ng ating mga kababayan ukol sa maaring idulot nito sa susunod po natin na weather update. Opo. Ginoong Peñaranda, para po sa kabatiran ng ating mga manonood, pwede po ba nating mabanggit kung ano-ano yung mga probinsya na po pwedeng ulanin dulot nitong low pressure area? Oo, yung dito sa Eastern Mindanao, yung Surigao Provinces, Agusan Provinces, at kasama rin po yung portions ng Davao Oriental at yung Davao Provinces, at kasama na rin po ang itong Misamis Provinces, so yung Cagayan de Oro and then Lanao area, posible pong magkaroon ng mga malakas na ulan. At pati yung Samar Leyte o yung Eastern Visayas, pati na rin po ang itong Central Visayas, Cebu, Bohol, Siquijor, saka portions po ng Negros. Habang of course, Rafi, itong low pressure area by Thursday, pagkalapit nga nito, ang unang maapektuhan is itong mga probinsya sa Mindanao. And eventually, yun nga ang mga nabanggit kong probinsya, itong Central at Eastern Visayas. Nakikita niyo po bang posible maging bagyo ang low pressure area na to? Alam nyo, Rafi, posible itong kumpara dun sa nakaraang low pressure area, mas mataas ang chance nitong maging isang tropical depression. Subalit, sa ngayon, binabantayan natin yung kondisyon kasi medyo malakas po yung kumbaga hindi ganun ka malakas po kasi yung hangin, hindi mabuo yung sirkulasyon niya, pero titingnan natin yung susunod na mga output nitong weather models, kung magiging pabor sa development. So kailangan talaga magantabay na lamang. Ginoong Peñaranda, paano naman po yung mga magde-date ngayong araw ng mga puso dito naman po sa Kamaynilaan? Mabuti naman ng generally, Rafi, dito sa Kamaynilaan ay mga aasahan lang natin ay mga padaan-daan or scattered na light rains lang. So, hindi naman ito inaasahang makaabala siguro sa karamihan natin mga kababayan. Pero magiging malamig po ba ang araw ng mga puso ngayon, weather-wise? Hindi naman gaanong lalamig, kasi nga wala tayong, yung amihan nga po hindi active. So, bahit makulimlim naman, kaya asahan natin na relatively o malamig-lamig naman po ang panahon na mararanasan. At mag-enjoy naman ang ating mga kababayan. Okay, maraming salamat, Ginoong Nikos Peñaranda, weather forecaster ng Pag-asa.